Isang inosenteng dalaga ang naibigay ang sarili sa isang estrangherong binata. Hindi niya yun ginusto at kapit lang sa patalim. Dahil sa aksidenteng nangyari sa kapatid ni Jovita ay napilitan siyang sumalang sa bidding upang maisalba ang buhay ng kapatid. Kaya lang dahil sa kapalpakan niya at napagkamalang balon ang kondom ay nagbunga ang isang gabing nangyari sa kanila ng estrangherong lalaki. Bago maipasa kay Caspian ng titulo bilang mafia boss ay kailangan nito ng anak. At ngayong nalaman niyang buntis si Jovita ay talagang gagawin niya lahat para mapigilan ng dalaga na makalayo. Pero ang bata nga lang ba talaga ang kailangan niya? Paano kung dumating ang panahong hahanap-hanapin niya na rin pati ang ina ng anak niya? Tumingin ako sa labas ng sasakyan, papunta na ito ng Pierre. Ngayon ang araw ng alis ko pauwi ng probinsya. Siksikan sa loob at sobrang init habang panay ang kabig ko sa tiyan upang hindi masiko o masagi ng mga kasabayan ko ngayon sa sasakyan. Ano ba kasing ginawa mo sa kondom na binigay ko? Ginawa mong balon? Ang sarap talagang sapakin ng tiyahin kong ito. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil kailangan namin ang pera ay baka hindi ako pumayag sa offer niya. Sabi ko, suotan mo ng kondom. Ayan, buntis ka na. Gaga ka talaga? Hindi ko nga alam kung paano ilagay yun eh. Hindi mo medyas yun. Medyas niya yun. Napakamot ako. Akala ko akin. Namura niya ako pagkatapos. Kaya pala pahaba? Mali ko ba? NBSB ako. First time ko yun. Oh, so paano na ngayon yan? Humina ng boses niya. Alam niyang magagalit ang papa ko kapag nalaman niyang nadisgrasya ako na lalaki na ka-one night stand ko lang. Si papa na lang ang bumubuhay sa amin o sumama si mama sa ibang lalaki. Lumuwas ako dito sa malaking syudad para makapagtrabaho at mapadalhan sila sa probinsya. Kumapit na ako sa patalim nung nabalitaan ko na disgrasya sa motor ang kapatid ko. Ngayon ay comatose pa nga. Gusto ko sabunutan ang sarili dahil sa katangahan. Ang tanga-tanga ko talaga. Uuwi na lang ako. Sa papa mo? Nababalo ka na ba? Gusto mong atakihin sa high blood ang papa mo, singhal niya. Hindi naman ako uuwi sa amin. Magtatrabaho ako sa kabilang bayan. Pero hindi ako magpapakita kay papa. Ang tigas ng ulo mo. Ewan ko sa'yo. Sabi ko kontakin natin ang ama ng bata eh. Iyan na naman siya. Kaya pinatayan ko na ng cellphone. Sabing hindi pwede eh. Ang kulit. Ayoko malaman ng lalaking yun ang tungkol sa bata. Mayaman yun, samantalang slap soil lang ako. Maisipan pa nun na kunin ang anak ko sa akin, baka nga na lang ako bigla. Ilang saglit nang makarating kami sa pier, maraming tao sa labas na naghihintay din sa barkong paparating maya-maya. Advance ng 1 oras ang dating ko, mas maigi na yun kaysa malate ako. Tirik ang araw at sobrang init, panay ang paypay ko sa sarili. Feeling ko warm up ito bago isalang sa impyerno. Noong papasukin na kami sa loob ay saka ako nakahinga ng maluwag. May mga upuan na rin naman doon. Nagsisimula na rin kasing sumakit ang puson ko. Maselan pa man din dahil 2 months pa lang. 3 buwan na rin ang lumipas noong may mangyari sa amin ng mayamang lalaki na boring ang life. Hindi ko akalaing mangiiwan pa ng remembrance sa akin ng lalaking yun. Hindi ko naman pinagsisisihan na mabuntis dahil 23 na rin naman ako. Sakto ng edad ko para lumandi. Pero seryoso, hindi ko man lang naranasan na magkaroon ng boyfriend bago nabuntis. Attention, attention! Biglang tumunog ang mga speaker sa paligid. Napatingin ako sa relo ko. Wala pa naman ang barko. There's a quick inspection. Kindly remain on your seats. Napanguso ako. Akala ko bago kami sumampa ngayon, saka ang inspection. Pero dito pa pala talaga sa waiting area yung gagawin. Usually kasi, bago kami aakyat ay inspection ng mga bagahe namin. Ay, anong meron? Biglang nagsalita yung babae. Napalingon din tuloy ako. Nakita ko mga matatangkad na lalaking naka-black uniform na pumasok sa waiting area. Nasa 20 lahat at ang iba'y hinarangan pang double door palabas ng waiting area. 10 ang agad na lumapit sa mga pasahero. Napansin kong isa-isa nilang tinignan ang mga ID ng mga nandoon. Hindi na nila hininga ng mga lalaki. Pero ang mga babae na sa tingin ko hindi nalalayong edad sa akin ang priority nila. Naglabas ng ID ang ibang babae na nasa edad 40 pero hindi na sila pinansin. Anong ID ang kailangan?
Kinalabit ako ng babaeng katabi ko. Hindi ko alam, sagot ko sabay kuha ng pitaka ko kung saan nakalagay ang mga ID ko. Magtatanong na lang ako kung anong kailangan nilang ID. May napalapit sa aming isa sa kasamahan ng mga naka-uniform. Matitikas ang pangangatawan, may sukpit na baril sa tagiliran. NBI kaya sila? Bakit ang dami naman yata nila? Usually sundalo mga nagche-check eh. Minsan dala-dalawa lang din na nakatokang mag-check. May bitbit pang mga aso tapos pinapaamoy-amoy lang sa mga bags. Paano kaya kung may sipon ng aso? Paano niya naaamoy yun? Napangiwi ako sa itsura ko sa ID nung ilabas ko na. Judgment days pa ito noong kuhanan ako. May side bangs pa na akala mo rakista na natatae. Buti na lang natauhan na ako ngayon. Nag-improve ng features ko. At nawala ng bakas ng pagka-jejemon. Patingin ng ID miss. Nilahad ng mabangong lalaki ang kamay niya sa akin. May ugat-ugat pang braso at malalim ang boses. May black mask siyang suot kaya hindi ko nakitang itsura. Matangkad din at maskulado. Napansin ko nga natitig na titig itong babaeng katabi ko sa kanya. Sana lang mahigpit ang garter ng panty niya. Ilang segundong tinitigan ng lalaking ID ko. Tapos ililipat ang tingin sa akin. Kumunot ang makinis niyang noon na tila naguguluhan. Nasaan tong babae mong kapatid, miss? Napanganga ako at ilang saglit ay alanganing tumawa. Ako po talaga yan. Hindi lang halata kasi medyo mukhang tao na ako ngayon. Sumeryosong mukha niya at binaba ang ID na hawak. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. My gosh! Itatanan niya na ba ako? Namilog ang mata ko. Hindi pa ako ready. Bakit ang bibilis ng mga lalaki na dumating sa buhay ko? Parang itong ama ng dinadala ko. Sumenya siya sa mga kasamahan. Mas nagulat ako nang biglang pinalibutan na kami ng mga kasamahan niya. May pinindot siya sa bandang tenga niya bago nagsalita. Nahanap na namin ang subject. Do you copy? Naguguluhang napalingon ako sa katabi kong babae. Puno ng pagtatanong ang mga mata ko. Anong subject? Math? English? Science? Oh my God, I have math. Nagkibit balikat ang katabi kong babae. Napansin kong nakatingin na rin sa amin ng lahat ng mga pasaherong nandoon. Karamihan ay nagbulungan pa. Ano pong kasalanan ko? Kinakabahan na ako. Sumama ka na lang sa amin, Miss Cabral. Huwag kang mag-alala, wala kaming gagawing masama. Malumanay ang boses ng lalaki may baritonong boses. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang magpatangay sa hila ng lalaking may hawak sa braso ko. Dinala rin nila ang bagahe ko. Tila isang pulutong na mga sundalo ang nakahilera na nakasunod sa likuran namin. Tagtatlong tauhan sa magkabilang side ang nakapwesto na humahawi sa mga taong sagabal sa daan. Dinaig pang mga artista na may mga bodyguard. Hindi ko maintindihan, nababahala ako. Walang gustong magsalita. Saan po tayo pupunta? May alanganing ngisi sa labi ko na binalingan ang lalaking nakahawak pa rin sa braso ko. Sa mga oras na ito ay inalalayan niya na akong pumasok sa itim na van. May mga kotseng nakapwesto sa unahan ng van at maging sa likuran. Tinanggal na lalaking itim niyang mask bago nagsalita. Napanganga ako nang makitang mapupula niyang labi. Hindi nga ako nagkamali, may itsurang isang ito. Kay Mr. Almason, dadaling ka namin sa kanya. Almason? Sino yun? May atraso ba ako sa kanya? Binawi kong braso ko sa kanya nang may ma-realize. Bakit nga ba ako sumasama sa mga to? Uuwi pa ako ng probinsya. Hindi ko po kilala yon. Sorry, pero may iwan ako ng barko kung sasama ko sa inyo. Naglakas loob na ako. Halata namang hindi basta-bastang binanggit nilang Mondihar. Humarap siya ng maayos sa akin at tumulsa. Yun ang dahilan kaya kami inutusan. Aniya, yun ang dahilan? Anong dahilan? Pinapunta kami dito para pigilan ka makauwi. Hindi mo po pwedeng itakas ang anak ni Mr. Almason, Miss Cabral. Sananyasan niyang ibang tauhan. Nagulat ako nang hawakan ako ng dalawa sa braso at sa pilitang ipasok sa sasakyan. Anak Nino? Namilog ang mata ko at napahawak sa tiyan. Alam niya bang buntis ako? Magtrabaho ka na lang kasi dito. May ipon ka na. May tulo ka pa. Dugtong ko sa sasabihin sana ng tiyahin ko. Nakatanggap ako ng sapok dahil doon. Parati niya na lang akong kinukulit dyan sa trabahong yan. Parang hindi ko nakita kung paano hipuan ng mga lalaking mukhang aso yung mga waiters nila dito sa club. Aray naman! Napahimas ako sa ulo ko sa nasapok niya. Makakapagpadala ka pa. Yun dapat yun, pagtatama ni Chang.
Saka na Chang, kapag hanggang talampakan na yung uniform ng mga waitress nyo dito, isang tuwad na lang kita ng kaluluwa nila. Nilabas ko lahat ng kakanin sa bag na bitbit ko. Hapon na ngayon, out ko na sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Kaya paglalako naman ng kakanin ang sinunod ko. Mamayang gabi pahinga ko. Paano ka makaka-pick up ng customer kung costume mo pang Maria Clara? Baliw ka ba? Sayang, maganda ka pero ang hina ng utak. Ay naku, at least maganda. Ngumisi ako. Nagsilapit ng mga dancer niya, may juice na rin nakatimpla para sa snack. May rehearsal kasi sila sa mini stage para sa performance mamaya. Kapatid ni Papa si Chang. Bunso si Chang. Magkagalit pa rin silang dalawa. Hindi kasi tanggap ni Papa ang mundong pinasok ni Chang. Paulit-ulit nga si Papa sa pagpapaalala sa akin na huwag akong lalapit kay Chang Sonia. Wala raw ibang maidudulot si Chang kung hindi kakatihan lang. Mabait naman ang tiyahin ko. Polluted ang bibig pero totoong makisama. Oh, magpapadala ka na ba ngayon? Ani Chang na mapansin ang pambibilang ko ng pera na nasa pitaka. Opo, para makabayad na ng utang sina Papa sa amin. Sarap naman ang buhay ni Ramon. Pahiga-higa lang. Nagpapalaki lang ng itlog. Napanguso ako. Hindi naman Chang, may sakahan naman. May pinagkakaabalahan din naman si Papa. Sus, pinagtatakpan mo pa. Parang hindi ko naririnig na hindi nagtatanim ng palay yung simula pa nung nakarang taon. Aba, ang sarap sungal-ngalin. Pinagbabanat ng butong anak dito sa syudad, tapos pahiga-higa lang siya sa bundok. Ayos na rin na nakapagpahinga si Papa nung nakaraang taon. Ilang taon na rin siyang nagsasaka para lang mairaos ang pang-araw-araw naming pangangailangan noon. High school ng bunso kong kapatid na babae sa taong ito. Ako rin naman ang sumusuporta sa pag-aaral noon para hindi na rin problemahin pa ni Papa. Pagkatapos ko sa club na pinamamahalaan ni Chang, ay nagtungo na rin ako sa pwesto ng kapihan na bumibili ng kakanin ko. As usual, ubos ulit ang paninda ko. Sumaktong pera ko para makapagpadala ngayon. Pero imbis na natutuwang boses ni Papang bumungad sa akin ay humahagulhol na boses ni Papang narinig ko. Papa? Ang kapatid mo, Jovita. Hindi siya halos makapagsalita. Panay lang ang hagulhol niya sa kabilang linya. Kinakabahan na ako. Nahati ang problema sa puso ko. Nag-aalala kasi ako't baka atakihin sa high blood. Si Papa't nag-aalala din ako sa binanggit niyang tungkol sa kapatid ko. Kumalma ka na muna, Papa. May kasama ka ba dyan? Siya na lang kakausapin ko. Kasi pakiramdam ko hindi ko siya makakausap na matino ngayon. Kating-kating akong malaman kung anong nangyari sa kapatid ko. Napansin ko may kinausap siya sa kabila. Jovita? Boses yun ng kumari niya. Manang, anong nangyari? Bakit umiiyak si Papa? Matagal pa bago nadugtungan ni Manang Silay ang sasabihin. Kinakabahan na ako at hindi na ako mapakali dito. Na-aksidente ang kapatid mo. Nabangga ng pick-up ang pampasaherong tricycle na sinakyan nila. Kasama pati ang anak ko. Mas malala nga lang sa kapatid mo kasi nasa front seat siya. Parang nanlamig ang batok ko patungo sa likod ko. Parang nawalan ng lakas ang kamay ko na nakahawak sa cellphone. Paano nangyari yun? Parang ayaw tanggapin ng sistema ko ang narinig. Parang gusto ko nalang isipin na nananaginip lang ako. Na baka magigising din ako. Dadalawang isip ang papa mo na paoperahan. Wala siyang pera, kanina pa yun umiiyak. Anong nagdadalawang isip? Tumaas ang boses ko sa iritasyon. Buhay na nakasalalay dito, magdadalawang isip pa talaga siya. Parang gusto kong ibato ang cellphone sa galit. Pumayag po kayo. Wala akong pakialam kung magkano gagastusin. Hahanap ako ng paraan dito. Napamura ako sa gigil. Sa oras na ito ay parang gusto kong manigaw. Nainis din ako kay Papa at sa mga desisyon niya. Kapag hindi pa naasikaso ang kapatid ko at may nangyari doon, hindi ko alam kung anong masasabi ko kay Papa. Dumiretso ako kay Chang at sinabi ang lahat. Nagalit din siya gaya ko. Muntik pang tawagan si Papa sa inis. Buti na lang napigilan ko. Problemado rin yan gaya namin. Hindi niya na rin deserve ang awayin ngayon. Maghahanap ako ng paraan ngayong gabi. Uutang ako. Pwede akong garantor. Tumulong ka na lang sa bayad kapag katapos. Aniya, tumangutango na lang ako. 7 PM pa lang, kokonti pa lang ang dumarating sa club. High-end ang club na pinapatakbo ni Chang. Siya lang ang manager pero ibang may-ari. May sariling parking lot ang club. Nasa 5 palapag ang sakop. Nasa first floor ang sayawan at pribadong nasa top floor.
Mga mayayamang parokyano lang ang naliligaw sa club na yon. Hindi ko afford ang isang lagok ng inumin doon. Nasa labas lang ako ng club. Naghihintay ako sa ibabalita ni Chang. Hindi rin naman ako aalis doon kung wala akong makukuhang pera. Tumabi ka! Nagsalita yung isa sa mga staff ng club. Namalayan ko na lang nakaharang pala ako sa parking lot. Agad akong umalis sa kinatatayuan at napatingin sa makintab na Aston Martin na papalapit. Presyo pa lang ng gulong ng sasakyang ito. Paniguradong kaya ng bilhin ng buhay ko. Umibis mula sa sakyan ng driver na kagad tumalima upang pagbuksan ng nasa likod ng animoy walang kamay na kayang magbukas ng pinto niya. Napaingos ako. Nakakapilay palang pera. Dalawang sasakyan pa ang nagpark, lumabas ang mga sakay nun. Nakaabang sila sa taong lalabas mula sa Aston Martin. Hindi na ako magugulat kung buhatin pa nilang taong nasa loob ng mamahaling sasakyan. Ilang saglit ng tuluyan ngang lumabas ang lalaking hinihintay na mga tauhan nito. Isang lalaking kasing tangkad na mga tauhan niya. Dominante ang aura. He has a stoic face with a hint of darkness. Nakatupi ang long sleeve hanggang siko. Malapad ang balikat. Suwabe gumalaw at tila kalkuladong mga kilos. In just one look, you can smell his roughness. Couldn't even found even a bit softness from him. Tipo ng lalaking pangingilagan. May elevator ang parking lot. Doon ang tungo ng lahat. Nakasunod ang mga tauhan sa kanya. Hindi ko maalis ang tingin sa kanya. Buong buhay ko ngayon pa lang ako nakakita ng taong ganito kaimportante. Halatang di kalibre at hindi basta-bastang pamumuhay. Bitter ako pero namamangha rin. Papasara na ang elevator ngunit hindi pa rin maalis ang tingin ko sa kanya. Tila magnet na dumikit ang mga mata ko sa kanya. Napasinghap ako na magtama ang mga mata namin. Ang madilim at malamig nitong mga tingin ay hindi ko akalaing mahanap ang mga mata ko. Gaya ko ay tila nakikipaglaban din ito ng titigan. Napalunok ako nang nag-iwas ng tingin. Hindi ko pala kayang tagalan kapag ganito na nakatingin na rin siya sa akin. Nang maglaho sila sa elevator, ay saka ko lang namalayan ng tagal-tagal pala ni Chang. Naghintay pa rin naman ako sa kanya sa labas hanggang sa lumabas na nga siya at may masamang balita. Marami ang nag-cash advance ngayon, hindi niya ako mapapahiram ngayon. Naihilamos na rin ni Chang ang kamay sa mukha, nahilot kong sentido sa frustration. Kung ganun, saan kami lalapit? Saan ako makakahiram? Biglang tumunog ang phone ko sa isang text. Galing yun sa kumari ni Papa. Napatakip ako sa bibig dahil sa gulat nang mabasa yun. Nagtaka si Chang at kinuha ang cellphone sa akin para tignan din ang text. 50,000! Ang laki nito! Napaskwat ako't naihilamos ang kamay sa mukha. Parang gusto ko nang umiyak. Dishwasher lang ako sa restaurant, may bawas pang sahod. Hindi pa nga kasya kaya sumasideline sa kakanin. Tapos malaman-laman ko ngayon na may ganito kalaking halagang kailangan kong hagilapin kagad para maoperahan ng kapatid ko. Parang pasan kong mundo sa bigat nito. Oo, Vita. Napansin kong pag-aalangan sa boses ni Chang. Nang lingunin ko siya'y umiiyak na rin siya. May alam ako. Pero kung maaari ayoko sanang pasukin mo to para lang makakuha ng pera. Pero agad akong tumayit-agresibong humakbang papalapit kay Chang. Hindi ko alam kung bakit pero nagdidilim na rin ang paningin ko at wala na akong ibang gustong gawin ngayon kung hindi ang makalikom ng sapat na pera sa kahit na anong paraan. Naisip ko na nga rin na magbenta ng kidney ngayon. Kung yun ang balak niya, willing ako. Ano yun, Chang? Lumunok siya tila kabado pa. Sumali ka sa bidding bukas ng gabi. Napalunok ako. Alam kong tungkol sa bagay na yan. Otomatikong napatingin ako sa top floor ng gusali. Dahil ang bidding na sinasabi niya ay gaganapin sa top floor na iyan. May tapang na binalik ko ang tingin kay Chang. Ano kailangan kong gawin? Huwag na lang kaya ako magdamit, Chang. Pinaba kong panghuling nakahanger na damit. Anak ng tinapa, wala na bang masiikli pa sa mga damit na dala niya? Iningatan niya ako ng kilay at namiwang. Kinulang ka ba sa buwan ng pinagbuntis ka? Kaya kinulang ka rin sa utak ko, Vita. Napakamot ako sa buhok. Mamayang gabi nang sinasabi niyang bidding. Hindi naman ako kagandahan. Baka walang magbid sa akin. Pero 100% sure akong intact pang nilulumot kong hymen. Yun naman yatang habol nila. Hindi ang itsura. Hindi pwedeng ganda lang ang panlaban dito, Vita. Kailangan sexy din. Bigatin ng mga dalang alaga ng ibang manager mamaya. May model pa nga. Namilog ang mata ko. Ano yung sinabi mo, Chang?
Maganda ako? Bumagsak ang balikat niya. Akala ko pa naman din doon ka nagulat sa award na model. Hindi nga, Chang. Maganda talaga ako? Ngumuso siya. Ikaw ang pinakabansot sa lahat ng isasalang ngayon. Napabusangot ako. Grabe siya. Hapon na nang magsimulang magsidatingan ang mga isasalang sa bidding. At tama si Chang, ako nga ang pinakabansot. Ang tatangkad na mga babaeng yun. Ako hanggang leeg lang. Yung ibang manager na makita ko para kung sinong tiningnan ako. Mula ulo hanggang paa. Nawalan na ako ng lakas ng loob na sumama sa bidding. Pero kailangan ko magbakasakali. Kailangan kong pera. Nagsimula na ako make-upan kinagabihan. Hindi naman masyadong makapal ang make-up. Dahil yun ang sabi ni Chang sa makeup artist. Pagkatapos ng ilang saglit ay pinasok ng bakla ng dressing room para i-announce na lumabas na kami at magsisimula ng bidding. Ipinasok kami sa mga silid na may dingding na babasagin at suot ko pa nga ang maikling damit at heels na kanina ko pa kinaiinisang suotin. Wala akong marinig sa labas. Tahimik dito sa loob. Ilang saglit ay tumunog ang speaker doon. Pinapalabas na ako. Naguguluhan na sumunod ako. Mukhang ang bilis yata. Ang baklang pumasok kanina sa dressing room ang sumalubog sa akin. May dalawang lalaking nasa likuran niya. Malalaki ang katawan. Siya na ba? Tanong ng lalaking kalbo na malaki ang katawan. Namilog ang mata ko't kaagad na namutla. Teka, dalawa? Virgin ako tapos biglang dalawa? Oo, siya po. Kayo nang bahala sa kanya. Enjoy your night, sir. Tumango ang dalawa't kaagad na lumapit sa akin. Napangiwi ako na tingnan kung bagay sa bandang zipper nilang dalawa. Diyos ko, ang laki. Kayanin ko kaya? Tara na ma'am, anis ang lalaki. Sumunod ako sa kanila, dinala nila ako sa labas. Sumakay kami sa elevator papuntang parking lot. I-check-in yata nila ako sa hotel. Pikit mata akong sumakay sa kotse nang pagbuksan ako ng isa. Biglang may tinawagan ng isang lalaki sa front seat. Yes sir, parating na kami. Mas lalong namilog ang mata ko. Teka, ilan ba sila? Akala ko dalawa lang kanina. Bakit may sir pa? Kuya, ilan ba kayo? Medyo pahiya ako nagtanong. Nilingon ako ng isa, kumunot ang noo niya. Sa kondo? Kayo lang ni Big Boss. Aalis kami kagad kapag nahatid ka na namin. Napanganga ako at medyo guminhawa ang pakiramdam sa narinig. Akala ko talaga, more than one ang sisira ng puri ko. Isa lang pala. Hirap na nga akong tanggapin na ibibigay kong virginity ko sa random guy. Ano pa yung marami sila? Diyos ko, ginawa kong palahian. Dumating kami sa isang napakalaking building. Nalula ako sa tayog ng building. Dito talaga siya nakatira? Mabilis kami nakaakyat at isang swipe lang ng card ay nagbukas ang malaking pinto. Ako lang ang pinapasok dahil nanatiling dalawa sa labas. Saktong pagkapasok ko ay nagsara ang pinto. Gulat na napalingon ako sa pinto at pakiramdam ko. Umurong ang dugo ko sa kaba. Gusto ko nang pihitin ng doorknob para lumabas pero sumagi sa isipan kong tungkol sa kapatid ko. Kailangan niyang magamot. Eto na lang ang natatanging paraan. Bumuntong hininga ako tumarap. Kailangan kong tatagan ng loob. Hindi masyadong maliwanag ang paligid. Tanging lampshade lang ang liwanag doon. Napakalaki ng loob. Mukhang times 3 ang laki nito sa bahay namin. Condo unit pa lang to? Naalala ko mga babae sa club na pinagtatrabahuhan ni Chang. Sumasayaw ang mga yon para maakit sa kanilang mga parokyano. Yun din bang gagawin ko? Sana pala nag-rehearse ako kasama ng mga pokpok na yon. Kung alam ko lang na magagamit kong procedure na yon. Come here. Aning barito ng boses. Sa boses pa lang alam ko ng malaking taong may-ari. Sana lang hindi rin malaking bagay sa gitnang hita niya. Okay po. Biglang natigilan ako. Ang dilim. Saan nga pala siya? Nasaan ka po? Bahagya ako nagbitiw ng tawa. Nagulat na lang ako nang may kamay na humawak sa bewang ko mula sa likod. Unang langhap sa amoy niya, amoy alak na kaagad. Sa nipis ng tela na damit ay halos ramdam kong balat niya. I'm here. His husky voice rang in my ears. Pinihit niya ako paharap at isang maras na halikang kaagad na sumalubong sa akin. Hindi na ako nakaangal ng kabigin niya ang pang-upo ko para mabuhat at dalhin kung saan. Huli na nang mapansin kong nakalapat ng likod ko sa malambot na kama. Naalala ko kagad ang sinabi ni Chang. Dalhin mo ito at isuot. Mapoprotektahan ka nito. Tapos may binigay siyang pakete na may nakatatak na trust. Inipit ko lang yun sa bra ko kanina bago nagsimulang bidding. Ngayon ay binuksan ko't nang mabuksan ko ay isang makunat na bagay ang nakuha ko sa loob. Ano ba to? Agimat?
isusuot ko para maprotektahan mula sa lalaking ito? Pahaba ito, lapad yung akin, at hindi ko alam kung ginagago ako ni Chang. May oras pa ba talaga siyang magpadala ng balon sa oras na kagipitan? Pero sinunod ko pa rin. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay kaya sinukso ko na lang ulit sa bra ko. Bahala na. Panay pa rin siya halikat sa isang kurap lang, inatanggal niya na lahat ng saplot ko. Madilim at walang masyadong maaninag. Ang alam ko lang ay matigas ang katawan niya at mahabang ano niya. Doon ako naiyak, ilang segundo lang ay umalingaw-ngaw ang tili ko sa buong silid. Ang sakit, walang hiya. Kinabukasan, syempre natagpuan ko sariling wala ng saplot. Iritado ko nang nilingon ang lalaking nasa tabi ko. Padarag kong tinanggal ang binti niya sa akin. Ginawa pa akong patungan. Akmang tatayo na ako pero natigilan na makita ang buong itsura niya. Ang gwapo! Seryoso? Itong sumira ng puri ko? Kahit yata hindi siya magbayad ng babae, paniguradong maraming pipila. Tulala ako sa mukha niya habang dinadampot ang mga damit na nagkalat. Pero narealize ko masyadong maikli ang damit na yon, kaya walang paalam na naghanap ako sa condo unit niya. At nang makahanap ng damit ay sinuot kaagad. Sa kanya yun at sobrang laki sa akin. Natigilan ulit ako nang makita ang mukha niya. Parang pamilyar ang mukha niya, pero hindi na ako nag-aksaya ng oras na mag-isip. Baka magising pa't saka maabutan pa ako at malaman niyang ninakaw kong damit niya. Iniwan ko na lang ang maikling damit na sinuot ko kagabi. Nasa sasakyan na ako pauwi nang maalalang itsura niya. Tama, nagkita na kami. Nakita ko na siya sa club na pinagtatrabahuhan ni Chang. Siya yung lalaki sa elevator. Pero ngayon, kakalimutan ko ng mukhang yun. Dahil parte na lang siya na nakaraan ko. Nakuha niya man ako'y hanggang doon na lang yun. Ngayon, hindi ko alam kung balang araw ay kaya kong tanggapin na lalaking makikilala ko at mamahalin ko. Isang buwan na rin ang nagdaan at maayos ng kapatid ko. Bumalik si Papa sa pagtatanim. Hindi na ako dumaan sa club na pinagtatrabahuhan ni Chang. Ayoko lang na maalala ang mga nangyari noon. Sinikap ko makahanap ng bagong trabaho na mas malaki ang sahod. Pinangako ko sa sariling kakalimutan kong lahat at magbabagong buhay. Sigurado ka bang ayaw mong tanggapin ng 50,000? Ani Chang nang bisitahin niya ako sa apartment ko. Umiling ako. Tama na yung napagamot kong kapatid ko at may nagamit si Papa para sa palayan. Malaki ang binayad ng mayamang yun. Hindi ko akalaing napakalaki ng halagang bibigyan niya para lang sa isang gabi. Ayoko nang tumanggap ng pera na galing doon. Maalala ko lang yung nangyari. Kumapit ako sa patalim at kinakahiya ko yun. Umalis din si Chang at natanong kong kotse na kulay puti na ginagamit niya ngayon. Ang pera na parte niya binili niya ng sasakyan. Bumuntong hininga ko at napansin kong kalendaryo sa pinto. Isang buwan nang nakakaraan pero hindi pa rin pala ako inaabutan ng buwan ng dalaw. Ipinagsawalang bahala ko yun at sinara ang pinto. 3 buwan iyon na bigla kong napansin ng mga pagbabago. Parati ako nagsusok at may mga pagkain na ayaw kong maamoy at kainin. Napakatamad ko ring gumalaw-galaw at gusto ko na lang na matulog. Pero paano yun kung kailangan ko kumita ng pera? May maintenance pang gamot ng kapatid ko. Hindi pwedeng hindi ako makakapagpadala. Magpa-check up ka na. Diyos ko, Vita! Si Chang sa kabilang linya. Tinawagan ko siya matapos mapansin ang kakaibang nararamdaman sa katawan. Naku, baka buntis ka na. Baka nagbunga ang... Chang, hindi mangyayari yun. Isang beses lang yun. Ano bang alam mo? Ni wala kang ang boyfriend. Hindi mo malalaman yan kung hindi mo ipapa-check up yan bukas. Hindi na tuloy ako makapag-concentrate sa trabaho pagkatapos ng pinag-usapan namin ni Chang. Nang pauwi na ay lutang na lutang pa rin ako. Kung ano-anong iniisip ko. Kailangan kong malaman ng lahat. Hindi pwedeng parati na lang akong nag-overthink dito. Diyos ko naman, mamamatay ako kakaisip. Pero paano kung buntis ako? Oh my G! Ang gwapo siguro ng baby ko. Patay talaga ako sa papa ko. Kumakain ako ng cup noodles kinagabihan. Wala na ako masyadong pera. Sinuklian pa ako ng candy ng tendera. Pang ice water na lang sana yun. Ngumuso ako at nang susubo sana ulit ng noodles ay naalala ko na naman ang sinabi ni Chang. Baka buntis ka na. Nag-echo sa utak kong sinabi niya ni Chang. Parang gusto ko nang umiyak habang sumusubo ng noodles. Dumiretso nga ako sa drugstore kinabukasan para makabili lang ng pregnancy test. Pity miss. Parang ayaw ko pang banggitin. Nakakahiya. Nang tignan ko ang paligid, saka ko lang napansin na nakatingin ng ibang matatandang bumibili yata ng maintenance nilang gamot.
Hay nako, mga bata talaga sa panahon ngayon. Dapat iniisip mo ng kinabukasan at pag-aaral bago magpabuntis. Minor pa yata yan eh. Hindi na nahiya. Kawawa naman ang magulang niya. Nagbulungan pa kuno sila. Dinig na dinig ko naman. Ito talagang mga matatandang to. Alam naman nilang konting araw na lang ang natitira nila sa mundo. Gumagawa pa talaga ng kasalanan. 100, ayon ng pharmacist. Dumukot ako ng 100. Pati piso na pasama sa 100 na papel kaya nahulog sa sahig. Ay, nahulog ang pera ng 23 years old na babaeng napagkamalang minor dahil sa height niya. Ganun talagang baby height eh. Nilakasan kong boses ko. Kumunot tuloy ang noon ng mga matatandang chismosa sa tabi. Nagbulungan na naman sila. Pagbuhulin ko kaya mga nguso niyo eh. Nagdadasal ako ng ilang beses habang hinihintay ang result sa CR ng silid ko. Alam kong grasyang pagkakaroon ng baby. Pero please, basta po muna ngayon. Ibang grasya na po munang ibigay niyo sa akin. Wala po akong ulam ngayong gabi, pera na po munang ibigay ninyo. Wala akong ipapakain sa anak ko kapag nagkataon. Yung pera may tao pero yung tao walang pera. Marina ko napapikit bago ko tinignan ang result ng PT na hawak. Muntik na ako mahulog sa bowl nang malamang positive. Chang! Ngumangawa na ako kinagabihan. Bakit? Positive ano? Hula niya. Paano mo po nalaman? Umaatungal ka dyan eh. Mas lalo kong umiyak habang nasa tengang phone ko. Chang! Anong gagawin ko? Bumuntong hininga siya. Humingi tayo ng tulong sa ama ng bata. Ayoko, Chang. Baka kapag nalaman niya may anak siya sa akin, baka kunin niyang bata sa akin tapos luluhod ako para magmakaawang hindi niya kunin sa akin ang baby ko. Tapos may in love kami sa isa't isa. Tapos pakakasalan niya ako. Tapos, umamin ka. Sabog ka ba? Namilog ang mata ko. Chang naman, matino naman ako. Pwes, magseryoso ka. Hindi ko alam kung anong ginawa mo nung gabing iyon at nabuntis ka ngayon. Nagtali kami, Chang, kaya nabuntis ako. Isang banat pa ho, Vita. Babalatan na kita. Nanahimik na ako. Nakinig na lang ako kay Chang. Baka magalit pa. So ayun nga, advice niya na lumapit kami sa ama ng bata. Mayaman yun kaya malamang tutulungan ako noon. Pero ayaw ko. Nalalason pa rin ang utak ko sa mga nababasa ko sa novel na baka bawiin sa akin ang anak ko. Ganitong setup nun eh. Mayaman yung ama tapos mahirap yung ina ng bata. Ganito yun. Hindi ako nakinig kay Chang. Bahala na, pero hindi talaga pwedeng ipakilala kong anak ko sa ama niya. Kahit patubuan ako ng pigsa sa puwet, hindi ako aamin sa lalaking yun. So ayun nga, sasakay na dapat ako ng barko, pero bigla kong hinarang ng mga tauhan ni Mr. Almason. Pinagbintangan pa akong itatakas ko raw ang anak ng taong yun. Nasa stage of being lutang pa ako noong isinakay nila ako sa sasakyan. At sa mismong biyahe ko na-realize na baka ang tinutukoy nila yung mga nakajugjugan ko noon. Saan niyo po ako dadalhin? Mukha lang po kong buntis pero busog lang po talaga ako. Maniwala kayo. Naiiyak na ako. Hindi nila ako pinansin sa likod. Hinahanap ko rin yung gwapo nilang kasama. Dapat bantayan ako nun dito sa likod. Hindi to makatarungan. Bakit puros panutong kasama ko sa kotse? Mamabarang po lola ko. Actually magkikita dapat kami ngayon eh. Nakapatay na po siya ng 2 panot. Binarang niya tapos pinalobo yung tiyan. Dapat matakot ang 2 ito. Dapat palabasin na nila ako sa sasakyan. Biglang huminto ang sasakyan at sabay na lumingon ng 2 panot na tauhan dito sa banda ko. Sa wakas, napansin na rin nila ako. Kaya lang mukhang galit yata. Gusto mong sabay kayo ng lola mo na humarap kay San Pedro? Sabi ng isa. Hilaw ako natawa. Ah, iba naman po kayo. Pogi po kayo eh. Hindi tumatalab yung barang ni Lola sa mga pogi. Nakahinga ako ng maluwag nang nagpatuloy na sila sa pagdadrive. Ayoko na magsalita. Mangapi ko nitong mga panot dito eh. Mga ilang minutong biyahe itong nang makarating kami sa isang napakalaking mansyon. May malaking gate na parang sinasaniban kasi automatic na bumubukas. Dinala nila ako sa loob ng mansyon na yon at bulwagan pa lang. Napabuntong hininga ako. Parang gusto ko na doong tumira. Sobrang laki at sobrang linis ng paligid. Ang kintab-kintab pa ng sahig na parang dinilaan ng 1 milyong sawa. May chandelier pa na nakasabit sa high ceiling. Parang gusto ko tuloy mag-uwi ng bumbilya noon. Ilang pasilyo pang ginaanan namin bago namin narating ang napakalaking library. Ang bongga pa ng entrada kasi sabay na nagbukas ang malalaking double door doon. Boss, nandito na po siya. Imporma ng tauhan niya. Napakurap-kurap ako.
Nasaan na siya? Invisible bang amo nila? Bueno, yung gate nga nila nagbubukas kahit walang tao. Magugulat pa ba ako kung pati amo nila hindi nakikita? You may leave. Isang baritaw ng boses ang pumailan lang. Opo, boss. Isang lalaki nakaroba ng maroon ang sumulpot, namilog ang mata ko nang mamukhaan siya. Eto yung lalaking gwapo, hot, yummy, masarap kahit walang sauce. At ang kaisa-isang lalaking sumira ng perlas na silanganan ko. Ikaw? Mahina kong usal. Plan to skip Tumakas? Alanganin ako napakamot sa batok. Hilaw akong umisi. Patay, kapag nalaman niyang binala ko ngang itakas ang anak niya, ay baka kung anong gawin niya sa akin. Seryoso siya, parang galit. Kaya baka nga galit sa akin. Ano ka ba? Anong tatakas? Kanino naman ako tatakas? Hindi ba pwedeng nagbabakasyon lang? Takas agad? Namewang ako't patawa-tawa pa. Good, I have a proposal for you. Namilog ang mata ko. Teka, propose po agad-agad? Hindi pa nga siya nanliligaw, magpo-propose ka agad? Yeah, what are you thinking? Naningkit ang mga mata nito, tila pinagdududahan pa ako sa sagot ko. Hindi pa po kasi ako handa, akala ko anak ko lang ang habol niya, pero pati pala katawan ko. My gosh, isang napakalaking plot twist ito. Dapat, madedevelop muna siya sa akin bago niya ako alukin, pero nauna na yung propose bago ang love. Ganun ang nababasa ko sa mga novels You don't have to. You're now pregnant with my child. Hindi na mahirap sa yung trabahong ito. Madrama kong inilahad ang daliri ko. Tumaba ako ng slight, bakit di magkasyang sing-sing. Napanguso ako, natahimik siya. Nang tignan ko'y nakakunot ng noon niya. Babayaran kita. May kaseryosohan pa rin sa mga mata niya. Agad kong binawi ang kamay ko. Na-turn off ako kagad. Ay naku, hindi na babayaran ng pag-ibig. Kung akala mo, mabibili mong pag-ibig ko, pues nagkakamali ka po. Hinahabol pa nga ng mga mailid ang mga bidang babae sa novel Kasi mahal na mahal nila. Tapos siya babayaran lang ako para pakasalan. 30 million miss, whoever you are. Agad ako napalingon sa kanya. Kailan? Nanikit ang mga mata niya sa akin. Anytime you want. Napapangiti ako. Ini-imagine ko palang na magiging instant yaman ako. Parang ayaw ko ng magising. Pero kalaunan, natigilan ako ng may maalala. Teka, may pagdududa sa mata ko nang titigan siya. May bala ka bang kunin ang anak ko sa akin? Binigyan niya ako ng malamig na titig. Sayong-sayo ng bata, just make sure na gagawin mong trabaho mo ng tama. Napanguso ako. Hindi mo kami hahabulin? Kumunot ang noon niya. What? Natauhan ako. Oo, wala ang sabi ko. Okay, deal. Napabuntong hininga ko. Baby, ayaw ni Papa mo sa atin. Final na raw hindi niya tayo hahabulin. Nakaka-hurt. Hawak-hawak kong cellphone ko habang tinitingnan lahat ng furniture at iba pang gamit na nakikita ko sa malaking bulwagan ng mansion niya. Tiningnan kong presyo ng mga gamit na nakikita ko doon. Nalulu ako sa presyo ng ashtray na nasa center table ng sala. 30,000? Seryoso? Natakpan kong bibikot na patingin sa paligid. Baka may nakarinig. Napatingin ulit ako sa cellphone ko at palipat-lipat ang tingin sa inosenteng ashtray na nasa table ngayon. Parang gusto ko tuloy ibulsa mamaya. Baby, ang yaman-yaman ng daddy mo. Parang gusto ko na magpaampon. Yung bonsai naman na napagtripan ko. As usual, presyong ginto din ng bonsai na yun. Tumataginting sa 45,000 pesos lang naman. Naiiyak na ako sa mga presyo. Miss, nagulat ako at muntik pang mabitawan ng 2K second-hand touchscreen phone ko. Partida may tawad pa yan. Sa online ako bumili. O, pasensya na. Hindi kita kagad napansin. Alanganin ako natawa. Kakain na raw. Handa ng hapag. Namilog ang mata ko. Wow, kakain na raw. Mabilis pa sa 4:00 na sumunod ako kagad sa katulong. Siyempre, ibang usapan naman ang pagkain. Wala pa si Mr. Almason sa hapag pero pinaupo na ako. Nakatitig na ako ngayon sa mga kutsara at tinidor. Itong mga to kaya, magkano kaya to? Sigurado pati kitchen utensils nila, mamahalin din. Nakapagtataka na magkabilang dulong may mga plato at saka dalawa lang ang plato. Ang laki pa. Ilang saglit ay bumaba si Mr. Almason. Seryoso pa rin ang mukha ng umupo. Matatakot ka talaga sa aura niya. They prepare your room for tonight. Bukas ka na uuwi para kunin ang ibang gamit mo at dalhin dito. Namilog ang mata ko. Dito ako titira? Kumunot ang noon niya. Magtatrabaho ka sa akin, so of course dito ka titira. What do you expect? Tumango ako.
Hindi ko pa alam kung anong mga gagawin ko pero mapag-uusapan naman yata yun kalaunan. Lumabas ang taga-silbi na lalaki. Kinabahan pa ako sa lagayan kasi sobrang laki. Pero nadismaya nang buksan niyang takip kasi kakarampot na parte lang pala ng karne. Mas marami pa yung lettuce. Yun yata yung tinatawag nilang steak. Kaya lang nang maamoy ko yung sibuyas, kagad ako napatayo. CR! Nasa na CR? Dito miss! Natataranta naman na sinamahan ako ng isa sa katulong. Naduwal ako sa bowl. Lahat ng kinain ko ng araw na yon ay sinuka ko. Langya, mahal yung fries na kinain ko kaninang umaga. Napa-throwback ako ng bongga. Tinext ko si Chang. Ayaw kong kausapin siya sa cellphone. Baka bungangaan lang ako tapos biglang sumugod dito. Kahit na mabait yun, mukhang pera pa rin yun. Hindi papaawat yun at baka sabihin pa nun na ampunin na rin siya ni Mr. Almason. Nakakahiya. Bumuo ako ng message para sa kanya. Hello Chang, salamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Kahit drawing yung kilay mo pero mabuti ang puso mo. Ayoko na muna magparamdam sa'yo ngayon pero gusto kong malaman mo na maayos ang lagay ko ngayon at ng bata. Humiga ako sa malambot na kama. Inamoy ang mabangong bedsheets nito. Pagtitiisan kong buhay nito ngayon. Chang, napakahirap. Dumating ang isang katulong at may dala ng pagkain. Pinahatid daw ni Mr. Almason kasi hindi ako nakakain kanina. Nahihirapan na ako, Chang. Sumubo ako ng napakasarap na carbonara tapos nagpatuloy ako sa pagtatype ng message ko kay Chang. Para sa anak ko, kakayanin ko po. Napakalupit ng mundo sa akin, Chang. Pinapahirapan niya ako. Nakakaiyak. Pagkatapos kong lumamon ay niyakap kong mabangong unan, inon kong aircon, tapos sumiga ulit. Pero lalaban ako. Tapos sinend ko yun kay Chang. Naka number 4 ang binting kinuha kong remote. Sa side table at nag-on ng TV. Ang hirap talaga ng buhay na to. Yung ganito, pahiga-higa lang. Biglang tumunog ang phone ko. Pangalan ni Chang ang nandoon. Excited akong buksan. Chang Sonia. Kay. Yun lang ang laman ng message niya? Seryoso? Ganyan ka na ngayon ha? Hindi ka na nag-aalala sa pamangkin mo. Syempre, ang tigas ba naman ang ulo ko eh. Nainis na siguro sa akin kaya ayaw na akong kausapin. Ako ang pinakahuling gumising kinabukasan. Sarap ng tulog ko. For the first time in the history, ngayon lang ako natulog na may aircon. Nagunat ako at humikab ng pagkalaki-laki. Kinusot ko mga mata ko at nag-stretch, sabay twerk. Pinasadahan ko ng daliri kong buhok at akmang magsisexy dance ng mamalaya ng bulto ng taong nakatayo sa may glass wall. Si Mr. Almason, naniningkit ng mga matang nakamasid sa akin. Namilog ang mata ko. Nakita niya yung sinayaw ko? Pahiya na kagad akong umayos ng tayo. Hindi ko na siya matingnan. Putragis na yan. Ganun ako mag-exercise sa umaga. Para sa ano? Para sa baby. Palusot ko pero nakatingin sa kisame. Asa naman siyang titingnan ko siya? Pagkatapos niyang makitang twerk ko, marina ko napapikit. Nakagat kong ibabang labi. Ang syunga mo, Jovita. Nakakahiya. No more exercise? Kung tapos ka na, pirmahan mo ng kontrata. Formal ang boses niya. Hindi man lang naapektuhan sa mga nakita. Ako lang naman yatang apektado eh. Nagpout ako. Sinulyapan ko si Mr. Almason tapos lumipat ang mata ko sa papel. Para siyang robot. Maskuladong tingnan sa fitted white shirt na suot. Tapos pinaresa ng jogger na itim. Kung itong naging kuya ko, paniguradong walang mambubuli sa akin. Isang tingin palang taob na. Ngumisi ako sa kanya tumango pero gumalaw ang panga niya at kinunutan lang ako ng noo. Ano bang pirmang pwede kong gamitin? May pang-artista style na pirma kasi ako. Ayoko nga sana mag-practice ng ganong pirma. Pero napilitan ako. Nakakahiyang gami. Just do whatever you want. Putol niya. Halatang walang pakialam sa sasabihin ko. Ang dami ko pa naman din sanang isi-share sa kanya. Mumuso ako at kinuha ang ballpen. Iritadong hinila kong papel. Read it first, Anya. Oo, babasahin ko. Padabo kong inayos ang papel para basahin. May pirma sa kabilang side. Sa ibabaw ng name ni Caspian Judah Almason. Pangalan niya ba to? Ang sexy naman. Parang siya. Humahagikik ang inner self ko. Pinirmahan ko na rin pagkatapos. Ang ganda ng pirma niya, parang pirma ng engineer. At pagkatapos ng pagpirma ko, ay nilapag siyang maliit na box, kulay dark blue. Kunot noong tiningala ko siya. Ano yan? Nanatilang seryoso niyang tingin na magsalita. From now on, you have to wear it. At kinuha niyang papel saka ako tinalikuran. Agad kong binuksan ang maliit na box. Namilog ang mata ko nang malamang isa yung singsing. Singsing!
Natigilan siya sa may pinto. Hindi niya ako nilingon na magsalita siya. You just signed the marriage contract. That is why I told you to read it first. Namilog ang mata ko at muntik na mabitawan ng box ng singsing. Seryoso? Marriage contract palang pinirmahan ko? Hindi ko ba binasa ng maayos? O dahil wala naman talaga akong ganang basahin ngayon? Kaya hindi ko sinaulong binasa ko. Hindi naman ako isusumpa ng tatay kung magiging son-in-law niya. Ang gwapong si Caspian, hindi ba? Ramdam na ramdam ko sa kaibuturan kong paghugot ko ng singsing mula sa maliit na box. Sinuri ko yun ng mabuti. Ang laki ng diamond sa gitna. Magkano kaya kung isasangla to? Wow! Nalaki ang mata ko nang maglapag ng sinigang na baboy si Chang. May nose pack pa siya at may curler pang buhok. Agad akong kumuha ng sandok at binuksan ang kaldero niya. Sobrang init pala ng takip kaya nabitawan ko tumilapon. Ang ingay tuloy. Ang tanga naman ng takip. Ani ni Chang na bitbit ng pitchel ng juice. Akalain mo yun? Hindi niya sinabing ang init niya pala. Napanguso ako. Napaso na nga ako, may gana pa siyang kutsain ako. Sumibat ako sa mansyon. Paano ko natakasan? I have my own ways. Siyempre, magaling nga akong tumakas sa mga inutangan ko dati eh. Eto pa bang si Mr. Almason? Maliit na bagay. Hoy buntis, hinay-hinay naman dyan. Akala ko ba galing ka sa malaking mansyon at nagkita kayo ng ama ng bata? Bakit mukhang ginutom ka ng ilang taon kung lumamon dyan? Kunot pang noon ni Chang. Wala sa mansyon to, Chang. Puro steak at kung ano nung salad lang nakakain ko doon. Namiss ko to. Ngumuwi siya. Wow, nahiya naman ang galunggong at tuyo ko sa steak mo. At talaga kung makapagsalita ka dyan parang nagtitiis ka pa sa sitwasyon mo ha? Nagtitiis ka pa sa lagay na yan. Ngumisi ako. Ayun na nga, Chang, hindi ako sanay sa malambot na kama. Tapos may aircon, may TV, may sariling katulong. Palit tayo, nahihirapan ka pala eh. Dito ka sa sitwasyon ko. Ikaw magbugaw at ikaw ang humarap sa mga malilibog na customer sa bar. Agad akong umiling. Carry ko na, Chang, no need. O baka nananaginip ka lang talaga ha, Jovita. Gawa-gawa mo lang yung sinasabi mo nakita kayo ng mayamang ama ng bata. Aminin mo na yung totoo. Si Chang talaga, itong mukhang ito, tinuro kong maganda kong mukha. Manloloko, mukha pa nga akong anghel eh. Kaya isang tingin palang alam na nilang mapagkakatiwalaan. Hindi pa rin kumbinsido si Chang. Eh bakit hindi ka hinatid dito? Bakit walang driver o kotse sa labas? Bakit hinayaan ka maglakad papunta dito na mag-isa? Tumakas nga ako, Chang. Natakasan ko sila kaya nakarating ako dito. Siya nga pala, wala na akong pamasahe pabalik. Pautang mamaya ha, Chang. Non-stop ang pagsubo ko ng kanin. Uminom ako ng juice dahil muntik ako mabulunan. Wala kang pera? Mayaman ang ama ng bata tapos wala kang pera? Mas lalo lang nagduda si Chang. Hayaan mo, Chang. Kapag nakuha ko ng 30 million ko kay Mr. Almason, tutubuan ko pa yung pera mo. Namiwang si Chang sa harap ko. Nakaangat ng kilay. Nagtataka akong tumingala sa kanya. Aminin mo nga, Jovita. Nagsasyabu ka ba? Namilog ang mata ko. Grabe siya. Mukha ba akong sabog, Chang? Sa ganda kong ito, pagkakamalan mo pa talaga akong sabog. Eh ba't nagkakwento ka ng mga imposibleng bagay ha? 30 million? Saan panaginip mo napulot ang ideyang may 30 million ka? Tanghali na, nananaginip ka pa. Meron nga, Chang. Pagkatapos mo dyan, magbihis ka. Nagkakamot siya sa puwet niya ng talikuran ako. Bakit, Chang? Gagala tayo? Day off mo ba ngayon? Excited tuloy ako. Oo, pupunta tayo sa psychiatrist. Patitignan kita. Ayoko may pamangkin akong baliw. Napabusangot ako. Hindi na nakapagpahinga si Chang kasi panay ang kwento ko sa buhay ko sa mansyon. Ayaw niya pa rin maniwala at panikunot ang noo. Kung tignan ako ay para akong sinasaniba ng masamang elemento. Ang importante ngayon ay hindi niya naman kukunin ang anak ko at magkukunwari lang akong asawa niya. Kung hanggang kailan niya ako kailangan, ayos lang sa akin. Ngayong nasa poder niya ako'y alam kong ligtas kami ng anak ko. Pagkatapos nito'y may pera akong panimula kapag natapos ng usapan namin. Kaya ko naman sigurong mag-isa, hindi ba? Yung mga nganak ako na sina Papa, Chang at ang kapatid ko lang ang kasama ko. Hindi naman siguro hahanapin ng anak kong ama niya. May intindihan naman siguro ng anak ko kung wala siyang ama. Napaisip ako. Balang araw, magkakaroon ng totoong pamilya si Mr. Almason. Magkakaroon ng kapatid ang anak ko sa ibang babae. Hindi naman siguro pipiliin ng anak ko makasamang ama niyang hindi niya naman lubos na kilala. Hindi naman siguro ko iiwan ng anak ko para sa ama niya, di ba?
Hindi ko na namalayang nakatulog na ako doon. Nagulat na lang ako nang gisingin ako ni Chang mga bandang hapon. Jovita! Jovita! Diyos ko naman! Napakatulog mantika mo. Gumising ka na, ora mismo! Parang sinisalaban ng puwet ni Chang. Pupungas-pungas akong bumangon. Ang sakit tuloy ng ulo ko. Ang bigat sa pakiramdam na sumunod ako kay Chang pababa. Diretso kami sa sala at bumungad sa amin ang malalaking lalaki na nakasuot ng bonggang black uniforms. Maayos na nakasuklay ang mga buhok. Makikintab ang mga sapatos at nawalang antok ko nang makitang isa pang lalaki na hindi ko akalaing makikita ko dito. Hindi bagay sa kanyang tumayo sa napaka-cheap na sala ni Chang. Nanatili sa akin ang seryoso niyang tingin para akong lalamunin ng buhay. Excuse us, Mrs. Miss pa po, Mr. Almason. Pagtatama ni Chang sa sinabi ni Caspian. Namumulang pisngi ni Chang. Aba, para nagpapakyut pa. Kinikilabutan ako sa iyo, Chang. Bumaling sa akin si Caspian. Umigting ang panga niya. Napalunok ako. Galit to, sigurado. Kukunin ko lang ang asawa ko. Ani Caspian sa malalim na boses. Narinig ko ang singhap ni Chang. Agad niya ako nilapitan at tinawakan sa magkabilang balikat. Hilaw ang ngisi niya kay Caspian. Pagpasensyahan niyo na ho itong pamangkin ko. Sa susunod pagsasabihan ko na to. Kumunot ang noo ko, parang kanina lang ayaw mo pa akong paniwalaan. Tapos ngayon pagsasabihan mo na ako. Ikaw naman, Jovita. Umayos-ayos ka. Hindi yung binibigyan mo ng sakit ng ulo si Mr. Almason. Kinurot pang tagiliran ko. Napangyiwi tuloy ako. Putragis talaga. Hindi ka makakatikim ng 30 million ko, Chang. Tandaan mo yan. Pinagalitan pa kuno ko sa harap ng lalaking to. Akala mo naman babayaran din siya. Hala, sige na. Huwag mo nang paghintayin si Mr. Almason. Tinulak-tulak pa ako palabas. Ang plastic, Chang, ha? Bulong ko sa kanya. Manahimik ka. Kinurot na naman ako. At biglang tumingala na parang nananaginip. Oh my gosh! Hindi ko akalaing makakaharap ko ng sobrang yaman na si Mr. Almason. Sinabi ko na naman sa inyo eh. Ayaw niyo pang maniwala. Ayusin mo. Baka siya ng habang buhay mo makakasama. Baka siya ng true love mo. Hindi mangyayari yun, Chang. Kunwari lang kami. At saka ayaw yata ng commitment. Kunwaring asawa lang kailangan niya, hindi pang lifetime. Kinaltokan niya ako, napahawak ko sa ulot na pabusangot. Swear, hindi talaga makakatikim ng 30 million ko tong si Chang. Nakakadalo ka na ha? Ang KJ mo. Kaya nga ayusin mo't baka ma-develop sa'yo. Kahit nabansot ka, kaya mo yan. Walang imposible sa pagmamahal. Nakailang strike nitong si Chang ha? Nakakasakit ng damdamin. Ikaw yata yung kailangan magpatingin, Chang eh. Ikaw tong nananaginip ng gising dyan. Imposibleng magkagustong mayaman sa mahirap. Bawas-bawasan mong kakabasa ng novel. Nasa reality tayo. Nakakuha tuloy ako ng kurot mula sa kanya. Naiiyak na ako. Ang harsh talaga. Nasa backseat ako. Panikaway pa si Chang na animoy love na love ako. Pero kinukurot naman ako ng pasikreto. Plastic mo talaga? Kung hindi lang kita love eh. Escaping from your bodyguards. Do you think that is fine? Biglang nagsalita si Caspian na nasa biyahin na kami. Napanguso ako. Sorry na, gusto ko lang naman bisitahin si Chang. Umigting ang panga niya at bumaling sa akin. Ang malago niyang kilay ay nagkasalubong. Ang gwapo pala nito kapag galit. Imbis na matakot, parang gusto ko pang umisi. Oh my God, hindi ko kayang seryosohin ang galit niya. Next time, just tell me if you want to visit your aunt. You don't have to escape. Ngumisi ako. Okay, sige. Kumunot na naman ang noo niya. Why are you smiling? Umiling ako, kinagat kong ibabang labi. Putragis ka, Jovita, pigilan mo tumawa. Galit na yung tao, pinagtatawanan mo pa. Nagsisimula na ang traffic, rush hour na't nakakaburyo na rin na mas-stuck sa gitna ng traffic. Ilang saglit ay may nagbebenta ng balut sa tabi. Kakapwesto lang ito sa tabing daan. Hindi ko alam kung bakit pero kumalamang sikmura ko. Teka, kakakain ko lang ah. Gutom na naman. Pero ibang gutom ang nararamdaman ko, hindi ko maintindihan. Gigil na gigil ako habang nakatingin sa balot at parang gusto ko kagad buksan ng isang ice bucket nung lalaki at tudasin lahat ng balot na laman noon. Caspian, pwede bang bumili noon? Kinalabit ko pa siya. Ilang saglit bago ko na-realize na Caspian ang tinawag ko sa kanya. Mr. Almason pala, pagtatama ko. Nandyan na naman ang nakakunot niyang noo. Caspian is fine. I'm your husband now. Seryosong boses nito, namilog ang mata ko nang tumayo ang nagbabalot.
Yung balut, Caspian! Napalakas ang boses ko. Wala na akong pakialam sa first name basis niyan. Ang importante, mabilhan niya kagad ako ng balut ngayon. Baka mamatay ako kakatingin at baka bumaba pa ako ngayon sa kotse at habulin si kuya nagbabalot. Narinig kong pagmumura niya. Follow that guy. Someone get off and buy that thing. May iritasyon sa boses niyang nagmando sa mga tauhan niya. 2 tauhan niyang bumaba at lumapit sa lalaking nagbabalot. Yung kawawang tindero, kinabahan pa nung makitang sa harapan niya ang 2 tauhan ni Caspian. Nakala mo kakain ng tao. Bibili lang pala ng balut? Yes, balut! Napangisi ako. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Jovita ngayong asawa na siya ng bilyonaryong mafia? Dito na ba magbabago ang buhay niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.